At sa video na ito ay pag-uusapan natin ang kakaibang syudad sa ilalim ng lupa na tinitirhan ng mga tao. Yes mga kaibigan, tinitirhan ng mga tao. Marahil kaibigan ay nagtataka ka kung bakit mas pinili na lamang ng mga tao na dito na lamang tumira sa ilalim ng lupa sa halip na sa ibabaw. Yan ang sabay-sabay nating alamin sa video na ito. Ngunit bago yan kaibigan, kung bago ka pa lamang sa channel na ito, ay baka naman pwedeng makahingi ng kaunting suporta sa pamamagitan ng pag-subscribe at i-hit ang bell notification para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Mga kaibigan, make sure na tapusin mo itong video na ito dahil baka isa ka sa mga naka-shoutout sa video na ito at subukan din natin ma-hit ang 500 likes sa video na ito. Without so much further ado, tara, simulan na natin. Ang paninirahan sa ilalim ng lupa ay tahimik. Kahit walang bintana, pero malamig at syempre, ito ang pinaka-safe na taguan sa panahon ng anumang sakuna. Coober Pedy, isang bayan na matatagpuan sa South Australia. Kilala din ito sa tawag na Opal Capital of the World dahil ang lugar na ito ay sagana sa mga mamahaling opal na minimina. Ang opal ay isang mamahaling bato dahil sa pagiging bihira lang ito makita. Umabot ito mula libo hanggang milyon dolyar ang presyo at halos 95% na opal ay namimina sa Australia. Ang unang nakarating sa lugar na ito ay si John McDowell Stuart noong 1858. Ang Coober Pedy ay itinatag noong 1915 matapos madiskubre ni Willie Hutchison na marami palang opal sa lugar na ito. Kaya noong 1916 noong mag-umpisa, magmina ang mga tao dito at natapos lamang noong 1999. Marami ng mga mineshaft sa lugar na ito. Ang mineshaft ay ang daanan papuntang tunnel. Kaya ang mga tunnel na inabandona na ay ginawa ng tirahan ng mga tao sa Coober Pedy. Mayroon 2,000 na mga residente sa lugar na ito at 80% sa mga ito ay sa ilalim ng lupa nakatira at ang tawag sa kanila ay dugouts. Ang lugar na ito ay pinakamalaki na underground city dahil sa libo katao na ang naninirahan dito. Katulad ng mga tipikal na bahay sa ibabaw ng lupa, ang mga bahay sa underground city na ito ay hindi rin biro. Magaganda at elegante ang mga disenyo ng mga bahay dito at mayroon din mga swimming pool ang ibang bahay dito. Isa sa mga kilalang bahay sa underground city na ito ay pagmamay-ari ni Faye Naylor. Pinagawa niya ang kanyang bahay noon pang 1960s kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang kanyang bahay ay mayroong master bedroom, magandang kusina at syempre, swimming pool. Kaya naman, ito ang tinaguriang underground phase home dahil sa marami ang dumadayo sa bahay na ito. Ang lupa at sandstone dito ay matibay at tama lang ang temperatura kaya hindi na kailangan ng aircon sa underground city na ito. Kapag summer naman ang mga bahay na nasa itaas ng Coober Pedy ay kailangan ng aircon para malamigan dahil sa umaabot ng 45 degrees Celsius ang temperatura dito. Samantala sa ilalim naman ay tama lang ang temperatura. Kaya ito ang naging dahilan bakit pinili nila na magpatayo ng bahay sa ilalim ng lupa sa halip na sa ibabaw. Isa pa sa mga talagang dinadayo sa Coober Pedy ay ang kanilang golf course na kakaiba. Ang golf course dito ay walang damo at ang buhangin ay mayroong halong langis na tiyak magugustuhan ng mga manlalaro dito. Kaya naman, dahil sa kakaiba ang itsura ng disyerto sa Coober Pedy, napagsyutingan na rin ito ng mga pelikulang Red Planet noong taong 2000. Narito din ang Mala spaceship na ginamit bilang props noong ginawa ang palabas na Pitch Black ng isa sa mga karakter ay si Vin Diesel. Sa ngayon, kung gusto mong mamasyal sa Coober Pedy, ay mayroon silang tinatawag na Opal Cave Backpackers Hostel kung saan pwede kang manatili at mag-relax. Pero kung gusto mo ng mga medyo sosyal, mas mamahalin at mas nakaka-relax na hotel, mayroon din itong Desert Cave Hotel na nagkakahalaga ng $100 o 5,000 pesos kada gabi. Kaya ang lugar na ito ay masasabing parang karaniwang syudad din na kumpleto sa kainan, hotels, simbahan, convenience store at kung ano-ano pa.
Narito naman ang 3 pang syudad sa ilalim ng lupa na ikakagulat mo ang pagkakagawa sa kanila. Number 1 na nga dito ang Burlington Bunker. Ang mga bunker ay ginawa ng mga militar upang proteksyonan ang mga mamamayan at mga mahalagang mga kagamitan kung sakaling maganap ang anumang mga pag-atake, katulad ng mga nuclear bombs at kahit ng mga natural disasters. Ang Burlington Bunker ay pinaka-sekretong lugar sa England, kaya kailan lang ito pinaalam sa publiko. Ito ay ginawa pa noong 1950s para pagtirhan ng 4,000 tao na nagtatrabaho sa gobyerno dahil hindi kasi ito tinatabla ng radiation at pagsabog ng mga nuclear bombs. Nakakabilib ang bunker na ito dahil sa kumpleto mula sa komunikasyon, ospital, tulugan, supply room, kainan, at ang kuryente ay kayang tumakbo ng 3 buwan kahit walang langis. Mayroon din mga ipininta sa mga pader ng bunker na ito ng mga mukha ni na Queen Elizabeth at Princess Margaret. Number 2, Wieliczka Salt Mine. Isa itong tourist attraction sa Poland. Ang salt mine na ito ay minahan ng asin at sinimulan pa noong 13th century. Ito ang pinakalumang minahan ng asin sa buong mundo. Dahil sa pagbagsak ng presyo ng asin, itinigil na ang pagmimina ng asin sa minahan na ito. Kaya sa ngayon, ang Wieliczka Salt Mine mula sa isang madilim na kuweba ay isa na ngayong eleganteng lugar. Noong 19th century pa lang ay kinabitan na ito ng mga higanting chandelier at nagagandahang mga ilaw. Taon-taon, libu-libong mga turista ang pumupunta dito para mamasyal dahil sa mayroon din itong mga restaurant at iba't ibang pasyalan. Number 3, Cappadocia, Derinkuyu. Ito ay matatagpuan sa Turkey. Ang syudad na ito ay sinaunang syudad na madaming palapag, kaya ito ang tirahan ng mga nasa halos 20,000 katao at kumpleto ito sa mga livestock at supply na pagkain. Sinasabi ang mga tao dito ay nakatira sa labas o sa ibabaw ng lupa at pumapasok lamang sa loob sa tuwing sumusugod ang mga kalaban. Kaya ang mga tao ay naglalaho na parang mga bula kapag dumarating ang mga kalaban. Ang Derinkuyu ay isa din sa mga naging proteksyon mula sa napakainit na panahon o kahit pa napakalamig. Dahil sa underground, napapanatili ang lamig at katamtaman na temperatura. Mayroon din itong supply na tubig mula sa kaangahangang balon. Ang balon mula sa underground city na ito ay nakahiwalay mula sa balon ng syudad upang maiwasan ang paglason sa kanila ng kanilang mga kalaban. Sa ngayon, ang mga tunnel sa lugar na ito ay tinatakpan ng mga naglalakihang mga pintuang bato. At ang mga tao na mayroong alam lamang dito ang siyang nakapagbubukas ng mga pintuang bato. Kung ikaw ang tatanungin mga kaibigan, kaya mo rin ba tumira sa mga underground city na ito? Antayin ko ang komento mo sa baba. At kagaya ng sinabi ko kanina, narito ang mga shoutout sa video na ito. So ayun lang, kita-kita po tayo sa next pa nating video. Peace out and goodbye. See you in my next video.